Isa akong bayaran, tagapagbigay aliw, kalapating mababa ang lipad. Iyon ako. Tawagin niyo na lamang akong Jean. Sumulat ako para i-share ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Yes, sa uri ng trabaho ko ay hindi kayo maniniwala na pwede rin pala akong mahalin at magmahal. At ito ang kwento ko. Matagal na akong nagtatrabaho sa bar na pagmamay-ari ng tiyahin ko, na hindi ko nababanggitin kung saan. Sa totoo lang, halos hindi ko masikmura ang uri ng trabaho ko. Pero, yun lang ang alam kong paraan para makasurvive. Hindi naman kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At maaga akong naulila. Kaya naman lumapit ako sa tiyahin ko para buhayin ang sarili ko. Sa uri ng trabaho ko, kailangan ay matibay ang sikmura mo. Iba-iba ang makakasalamuha mong mga tao na ang hanap ay aliw sa sarili. Hindi na alintana ng tulad ko kung pamilyado o hindi ang mga customer namin. Ang mahalaga, nagagawa namin ang trabaho namin, kapalit ang halagang kailangan namin. Inaamin kong sumasagi rin sa isip ko na magbagong buhay at maghanap ng ibang pagkakakitaan. Pero sa tulad kong hindi nakapag-aral at sadlak na sa bahay aliwan, meron pa bang puwang sa amin ng lipunan? Madalas ay hinuhusgahan kami at pinandidirihan ng mga tao, lalo na ng kapwa namin kababaihan. Hindi naman namin sila masisisi dahil wala naman talagang maganda sa trabaho namin. Kaya kung ano na lang ang marinig ko, ay hindi ko na lang pinapatulan. Isang gabi katatapos ko lang ng trabaho sa bar. Nanatili ako sa isang kanto para mag-abang ng tricycle. Maya-maya, may dumating na isang mamang lasing. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Naamoy ko agad ang espiritu ng alak na nananalaytay sa katawan niya. Kinabahan ako. Malakas ang kutob ko na may gagawin siyang masama sa akin dahil sa uri ng titig niya sa akin. Hakbang na ako paalis, pero mabilis niyang hinablot ang braso ko at nagpumilit siyang yakapin ako. Bitiwan mo ko! Sumigaw ako habang nagpupumiglas, pero walang laban ang lakas ko sa barakong katawan niya. Huwag ka nang magpakipot. Diba ganito ang trabaho mo? Huwag kang mag-alala, babayaran naman kita. Sabi niyang tila gigil na gigil na sa akin. Pilit niyang inilalapit ang mukha niya sa akin. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang klase ng trabaho ko dahil medyo malayo na ang kanto sa bar. Pero hindi na yun importante. Isa pa, ay malamang ay nagbase siya sa suot ko at kolorete. Sanay na akong mabastos kapag nasa bar ako. Pero itong ngayon ay hindi na maganda dahil hinaharas na ako ng lalaking lasing. Gayunpaman ay patuloy akong nanlaban hanggang sa nakaramdam ako ng matinding kirot sa tiyan ko. Huli na nang namalayan kong sinikmuraan niya pala ako. Kasabay noon, unti-unti akong nanghina. Dahil doon, nawalan ako ng pag-asa na makakaligtas pa ako. Inisip ko na lang na bahala na si Lord sa akin. Makasalanan ako kaya siguro nangyayari ito sa akin. Hanggang sa isang iglap ay may dumating na tulong. Bitiwan mo siya. Wala kang karapatang mambastos ng babae. Matigas na sigaw ng isang lalaki sa lasing. Nabuhayan ako bigla ng loob. Naisip ko na mahal pa rin pala ako ni Lord.
dahil pinadalhan niya ako ng tulong. Hindi nag-alinlangang makipagbuno ang lalaki sa mamang lasing. Mahusay siyang makipagsuntukan, kaya agad niya itong napasuko. Paika-ikang tumakbo paalis ang lasing, nang alam nang wala itong laban sa lalaki. Pero kahit wala na ito, ay nanginginig pa rin ang katawan ko. Naiyak din ako dahil sa matinding takot. Nilapitan naman ako ng lalaking savior ko. Hinubad niya ang jacket niya at sinuot niya sa akin. Hindi niya ako hinusgahan kahit revealing ang suot kong damit. Ginawa niya rin ang lahat ng makakaya niya para pakalmahin ako. Hanggang sa inalok niya ako na ihatid pa uwi sa apartment. Pumayag ako dahil pakiramdam ko naman ay safe na ako sa kanya. Pagkatapos ng gabing iyon, ay alam kong hindi ko na siya makikita ulit. Ni hindi ko nagawang tanungin ang pangalan niya. Naiwan din sa akin ang jacket niya. Sa kabila nun, kontento na ako na may lalaki pa ring rumespeto sa akin. At naramdaman ko ulit kung paano protektahan. Isang gabi habang nasa CR ako ng bar na pinagtatrabahuhan ko, kinatok ako ng katrabaho kong si Gina. May customer daw na naghahanap sa akin. Napakagwapo raw nito at mukhang mayaman. Kaya wag ko raw itong paghintayin. Agad naman akong pumunta sa table number na binanggit niya. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapagtanto na ang customer na tinutukoy ni Gina ay ang lalaking nagligtas sa akin noong isang gabi. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa ganong lugar. Sa kabila nun, umakto pa rin ako ng normal. Umupo ako sa tabi ng lalaking customer. Nakipagkwentuhan ako sa kanya, kaya nalaman ko na Amiel ang pangalan niya. At owner daw siya ng hotel and restaurant na hindi kalayuan sa lugar kung saan ako nagtatrabaho. Busy city kasi ang lugar na iyon. Tabi-tabi ang mga bar saka mga restaurant at hotel. Maya-maya, niyaya niya akong lumabas ng bar. Pinagbigyan ko naman siya. Kagaya ng inaasahan, ay dinala niya ako sa hotel. Kabisado ko na ang ganoong senaryo, kaya sinimulan ko ng tanggalin ang damit ko. Pero labis ang pagtataka ko nang pigilan niya ako. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi ni Amiel sa akin. Ha? Bakit? Hindi ba ito ang dahilan kaya mo ko inilabas? Mali ka. Ang gusto ko lang ay makapagpahinga ka. Bumawi ka na ng tulog dahil makapal na ang eyebags mo. Pabiro pang sagot niya sa akin. Sigurado ka? Pagtataka ko pa rin. Ngumiti at tumangulang si Amiel at sumenyas na magpahinga na ako. Pagkatapos noon, umupo siya sa sofa at kinalikot ang cellphone niya at hindi niya ako inabala. Nabibirduhan ako sa ikinikilos niya. Pero nagkataon na inaantok na rin ako kaya humiga ako sa kama hanggang sa nakatulog ako. Kinabukasan, nagising ako na may nakahain na breakfast sa bedside table. Sabi ni Amiel, kumain muna ako. Pagkatapos ay ihahatid niya ako pauwi. Kahit nagtataka, ay sinunod ko ang sinabi niya. Sa mga oras na yon, ay hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ni Amiel. Pero simula ng araw na iyon, ay gabi-gabi na siyang pumupunta sa bar. Katulad ng dati, tinetake out niya ako at tinadala sa hotel para pagpahingahin. Ni minsan, hindi niya hiningi ang pagkababae ko. Bukod doon, binibigyan niya rin ako ng mga mamahaling regalo. Kapag magkasama kami ay madalas kami nagkakwentuhan tungkol sa aming personal na buhay. At habang nakikilala ko siya, ay napatunayan ko na napakabait niyang tao. Pero hindi ako kumbinsido
na walang kapalit ang kabutihang ipinapakita niya. Sadyang mayroon akong trust issue dahil sa mga masasakit na pinagdaanan ko at sa iba't ibang klase na rin ng customer na na-encounter ko sa bar. Isang gabi, muli niya akong dinala sa hotel. Naisip ko na magandang pagkakataon niyon para usisain siya tungkol sa mga ginagawa niyang kabutihan sa akin. Amiel, bakit ba napakabait mo sa akin? Ano ba talagang pakay mo sa akin? Tanong ko habang nakaupo sa kama. Si Amiel ay nakaupo sa tabi ko. Nanonood ng TV. Madalas naman ay ganoon lamang kami kapag magkasama. Kwentuhan, food trip, tulog, tapos ihahatid niya ako sa apartment. Pakiramdam ko kapag kasama ko siya, kagalang-galang akong babae at napakalinis ko. Pero natatakot akong masanay sa ganoong trato, kaya ko kumprontahin ko na siya. Saglit na natahimik si Amiel bago nagsalita. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na gusto kita, Jean? Parang kiniliti ang tenga ko dahil sa sinabi niya. Hindi ko itatanggi na unti-unti nang nahuhulog ang loob ko para sa kanya. Pero anong nagustuhan niya sa akin? Guwapo at edukado siya. Tsak, makakahanap pa siya ng babaeng mas higit pa sa akin. Yung malinis ang pagkatao at higit sa lahat, birhen. Ang corny naman ang joke mo. Yun na lang ang nasabi ko. Umiwas din ako ng tingin sa kanya. Hindi ako nagbibiro, Jean. Nung una kitang makita ay hindi ka na mawala sa isip ko kaya hinanap kita. At nalaman ko kung saan ka nagtatrabaho. Maaminin ko, nagulat ako. Pero gusto kong malaman kung bakit mo pinasok ang ganyang klase ng trabaho. Kaya nagkaroon ako ng interes na kilalanin ka. Nung una, inakala ko na naaawa lang ako sa'yo. Pero narealize ko na unti-unti na akong nagkakagusto sa'yo. Hindi ko maatim na inaangkin ka ng ibang lalaki, kaya palagi kitang itine-take out sa bar. Pero ayokong mapabilang sa mga naging customers mo, kaya hindi mo na kita sinisipingan. Ang gusto ko, maging boyfriend mo. Sabi ni Amiel. Hindi ko alam kung maniniwala ako, kaya humagalpak ako ng tawa. Pero natigilan ako nang maramdaman ang pagdampi ng mga labi niya sa akin. Sa puntong iyon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ginantihan ko ang ginawa niya. Pero hindi yun dala ng init ng katawan, kundi dahil yun sa naglalagablab kong damdamin. Pero hanggang doon lang ang namagitan sa amin. At natapos ang gabing iyon na hindi niya ako naangkin. Pinatunayan niya lang na iginagalang niya ako. Ginawa ni Amiel ang lahat para suyuin ako. Madalas pa rin siyang pumunta sa bar. At binibigyan niya ako ng bulaklak. Nagbabayad din siya ng malaking halaga sa tiyahin ko para hindi ako ma-table ng ibang lalaki. Aaminin ko, kinikilig ako sa ginagawa niya. Pero hindi ko maiwasang manliit sa sarili ko. Pakiramdam ko, hindi niya deserve ang tulad ko, kaya itinutulak ko siya palayo. Sa kabila nun, hindi pa rin siya sumuko. Mas dinalasan pa niya ang pagpunta sa bar, at ipinaparamdam niya sa akin na isa akong prinsesa at kagalang-galang sa kabila ng trabaho ko. Hanggang sa naisip ko na bibihira lang dumating ang wagas na pag-ibig, kaya hindi ko na ito palalampasin pa. Kaya naman hindi nagtagal ay ipinagkaloob ko na kay Amiel ang matamis kong oo. Sa kagaya kong isang alipin ng kamunduhan, fairy tale naming maituturing ang ganitong klase ng oportunidad. Kaya palalagpasin ko pa ba? Hinding-hindi.
Labis na naging masaya ang relasyon namin. Kung i-describe ko si Amiel bilang boyfriend, ay masasabi ko na almost perfect siya. Maalaga at mapagmahal siya. Tinulungan niya rin akong makaalis sa bar na pinagtatrabahuhan ko. At pinursige niya akong makapag-enroll sa kolehiyo. Siya rin ang nag-provide sa mga pangangailangan ko. Pero hindi ako sanay na umaasa sa iba, kaya naghanap ako ng mapagkakakitaan. Nag-aaral ako sa umaga at nagla-live selling ako sa gabi. Hanggang sa isang araw, dinala ako ni Amiel sa bahay ng lola niya. Napansin ko na sobrang daming tao roon at parang may okasyon. Nang tanungin ko siya, ay sinabi niya na ginaganap ang family reunion nila. Gusto raw niyang samantalahin ang pagkakataon para ipakilala ako sa mga magulang niya, pati na rin sa mga kamag-anak niya. Kinabahan ako, pero napawi yun dahil mabait ang pamilya ni Amiel. Madali ko silang nakapalagayan ng loob. Habang nakikisalamuha ako sa kanila, ay ginawa kong mahinhin ang pananalita at pagkilos ko. Sa tingin ko kasi, conservative ang mga babae sa pamilya nila. Hindi ko na rin binanggit ang tungkol sa dati kong trabaho. Napagkasunduan kasi namin ni Amiel, nakakalimutan na namin ang tungkol doon. Nagbabagong buhay na ako, kaya dapat ko nang hindi isipin pa ang nakaraan. Maya-maya, may lalaking dumating sa venue. Sabi ni Amiel, ito raw ang pinsan niyang si Tyrone. Inakay niya ako papalapit kay Tyrone. Nagkamustahan sila hanggang sa ipakilala niya ako rito. Insan, siya nga si Jean, girlfriend ko. Sabi ni Amiel habang nakaalakbay sa akin. Tinitigan naman ako ni Tyrone mula ulo hanggang paa. At napakunot noo ito. Teka, parang pamilyar ka. Nagkita na ba tayo noon? Tanong nito sa akin. Napaisip ako kaya tinitigan ko rin ito ng maigi. Hanggang sa na-realize ko na isa ito sa mga naging customers ko nung nagtatrabaho pa ako sa bar. Biglang nanlambot ang mga tuhod ko at parang gusto kong magpalamon sa lupa. Pero hindi ko yun pwedeng ipahalata, kaya pinakalma ko ang sarili ko. Hindi pa. Ngayon lang tayo nagkita. Mariin kong sabi. Tumango lang naman si Tyrone. Mukhang madali ko siyang nakumbinsi, kaya nawala ang kaba ko. Pero hindi ko na matagalan ang ganoong sitwasyon. Kaya niyaya ko si Amiel papunta sa pool area. Sumunod naman siya sa akin. Maya-maya, sinabi ko sa kanya na gusto ko nang umuwi dahil biglang sumama ang pakiramdam ko. Nag-alala siya para sa akin kaya agad niya akong hinatid sa apartment ko. Alam ko na dapat kong ipaalam kay Amiel ang namagitan sa amin ng pinsan niya. Pero hindi ko yun ginawa. Ayoko na kasing balikan ang nakaraan. Tiwala naman ako na hindi ako nakilala ng pinsan niya. Hindi na rin ako dumadalo sa tuwing may family event sila dahil ayaw kong ma-encounter na naman si Tyrone. Mabuti na lang, may excuse ako dahil busy ako sa pag-aaral at pagtitinda. Akala ko ay hindi na matatapos ang fairy tale ko. Pero isang beses, may usapan kami ni Amiel na susunduin niya ako sa apartment para sa date namin. Ngunit hindi siya dumating. Tinatawagan ko rin siya pero hindi siya sumasagot. Kaya labis akong nag-alala at natakot na baka nagsawa na siya sa akin. Lumipas na ang ilang araw pero hindi pa rin nagpaparamdam si Amiel. Nag-aalala ako kaya pumunta na ako sa bahay niya. Noong una, ayaw niya akong harapin. Pero nagpumilit ako, kaya napilitan din siyang kausapin ako. Babe, may sakit ka ba? Bakit ilang araw ka nang hindi nagpaparamdam?
Saka, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Hindi ka rin sumipot sa date natin nung nakaraan. May problema ba? Tanong ko. Pero ang totoo ay kabado ako sa anumang isasagot niya, lalo na at parang wala siya sa mood ng mga sandaling iyon. Naging seryoso ang ekspresyon ng mukha niya hanggang sa nagsalita siya. Narealize ko kasi na hindi kita pwedeng pagkatiwalaan dahil hindi mo sinabi na may nangyari sa inyo ng pinsan ko. Kung hindi pa ako pinagtsismisan ng mga kamag-anak ko, ay hindi ko yun malalaman. Nangilid ang luha ko. Hindi ko akalain na alam na pala ni Amiel ang tungkol doon. Oo, may nangyari sa amin dahil naging customer ko siya noon nagtatrabaho pa ako sa bar. Nalaman ko lang na pinsan mo siya nung nakita kami sa family reunion nyo. Pasensya ka na dahil sa ibang tao mo pa nalaman ang tungkol doon. Akala ko kasi hindi na yun importante dahil tanggap mo naman ang nakaraan ko. Sabi ko, oo Jean, tanggap ko ang nakaraan mo, pero hindi pa rin yun excuse para maglihim ka sa akin. Ipagtatanggol naman kita sa pinsan ko. Pero yun pala, totoong may nangyari sa inyo. Mariing sagot niya. Patawarin mo ko, Amiel. Please, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hindi ko alam, Jean. Mabuti pa, umalis ka na. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Sabi niya. Pagkatapos nun, ay tumalikod na siya. Naisip ko na kailangan niya ng panahon para pahupain ang galit niya, kaya hindi ko na siya kinulit. Habang umiiyak ay naglakad ako palayo sa bahay niya. Hindi man lang niya ako pinigilan. Hindi ko naman siya masisisi sa nararamdaman niya. Miss A, hinintay kong magparamdam si Amiel hanggang sa lumipas ang ilang linggo. Pero wala akong narinig na kahit ano mula sa kanya. Masakit yun para sa akin. Halos araw-araw akong umiiyak. Pero mukhang kailangan ko nang tanggapin na wala nang patutunguhan ang relasyon namin. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pag-aaral at pagla-live selling. Medyo may ipon pa naman ako mula sa kinikita ko sa live selling. Hindi kasi ako pinapagastos noon ni Amiel. Maging apartment ko at pagkain ay sagot niya. Bagay na gusto kong suklian balang araw kapag tapos na ako sa pag-aaral at may maayos ng trabaho. Gusto ko rin siyang pagsilbihan kapag kasal na kami. Pero mukhang ni isa sa mga pangarap ko para masuklian ang pagmamahal niya sa akin ay hindi na mangyayari pa. Hanggang sa isang araw, nang katatapos lang ng klase ko, pagkalabas ko sa university, ay biglang huminto ang isang kotse sa harapan ko. At bumaba mula roon si Amiel. Bit-bit niya ang isang teddy bear habang nakangiti sa akin. Amiel, anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Pero sa loob ko ay sobrang saya ko na makita siyang muli. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang mga kamay ko. I'm sorry, Jean, dahil matagal kitang hindi kinibo. Hindi rin ako dapat nagalit sa iyo nang dahil sa paglilihim mo. Kung tutuusin, dapat mas inunawa kita dahil naipit ka lang sa sitwasyon. Paumanhin niya. Naiintindihan kita, Amiel. Alam ko na hindi madaling tanggapin na naging customer ko ang pinsan mo. Tsak, alam na ng mommy at daddy mo ang tungkol doon. At baka ayaw na rin nila sa akin. Sabi ko naman. Napabuntong hininga si Amiel. Sa totoo lang, inutusan nila ako na layuan ka. Tinakot pa nga nila ako na itatakwil nila ako kapag hindi ko sila sinunod. Pero wala akong pakialam. May sarili naman akong negosyo. Mabubuhay ako kahit wala ang pera ng pamilya ko. Mas hindi ko kakayanin kapag nawala sa akin
ang babaeng pinakamamahal ko. Medyo naiiyak ng sagot niya. Sa narinig ay bumilis ang pintig ng puso ko. Naluha rin ako dahil sa sobrang tuwa. Deserve ko ba talaga ang ganitong klase ng lalaki? Lalaking hahamakin ng lahat para lang sa kagaya kong may pangit na nakaraan? Napakaswerte ko sa lalaking ito. Kaya sa isip-isip ko, hinding-hindi ko na ito pakakawalan pa. Ibig sabihin, hindi ka na makikipaghiwalay sa akin? Tanong ko. Natawa ng bahagya si Amiel. Ano ka ba? Wala naman talaga akong balak na makipaghiwalay sa'yo. Kinailangan ko lang ng panahon para mag-isip. At napagtanto ko kung gaano kita kamahal. Kaya ipaglalaban kita. Sagot niya. Mahal na mahal din kita, Amiel. Pangako, hindi na ulit ako maglilihim sa'yo. Sabi ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ginantihan naman niya ang ginawa ko. Maya-maya, inabot niya sa akin ang teddy bear na regalo niya. Peace offering daw niya. Muling naging maligaya ang relasyon namin ni Amiel. Hindi na ulit kami nagkakatampuhan tungkol sa kahit na anong bagay. Mas lalo kaming naging matibay at mas lalo ko siyang minahal to the point na sa kanya ata umiikot ang mundo ko. Pero isang beses, palihim na nakipagkita sa akin ang mga magulang ni Amiel. Biglang naging malamig ang pakikitungo nila sa akin. Ni halos ayaw nila kong tingnan. Para bang nandidiri sila sa akin. Hanggang sa nakiusap sila, nalayuan ko ang anak nila. Hindi raw ako magandang impluwensya. Ako ang sinisisi dahil binugbog ni Amiel ang pinsan niyang si Tyrone. At hanggang ngayon ay hindi pa nagkakaayos ang mga ito. Pati raw ang iba nilang kamag-anak ay nadamay na sa gulo. Nasaktan ako sa sinabi nila, pero naging magalang pa rin ang pakikitungo ko sa kanila. Iginiit ko na hindi ko lalayuan si Amiel dahil mahal ko ang anak nila. Humingi rin ako ng paumanhin sa gulong na idulot ko sa pamilya nila. Pagkatapos nun, ay nagpaalam na ako sa kanila. Kung kaya akong ipaglaban ni Amiel sa lahat, kailangan ko rin siyang ipaglaban. Hindi ko siya susukuan, kahit pa against all odds ang aming relasyon. Gusto ko ring maging transparent kay Amiel, kaya ipinaalam ko sa kanya na kinausap ako ng mga magulang niya. Pero pinayuhan ko siya na huwag magtanim ng sama ng loob sa mga ito. Marahil nag-aalala lang ang mga ito para sa kanya. Kasabay noon, tinanong ko siya kung bakit niya binugbog si Tyrone. Ayon sa kanya, narinig niya na ikinuwento ni Tyrone sa mga kaibigan nito ang namagitan sa amin noon. Nagbitiw din daw ito ng mga bastos at masasakit na salita patungkol sa akin. Hindi raw siya nakapagpigil, kaya pinaulanan niya ito ng suntok. Dahil sa ginawa niya, isinugod si Tyrone sa ospital. Pero ayos na raw ang lagay nito. Pero masama raw ang loob ng parents nito sa kanya. Nangako naman si Amiel na hindi na yon mauulit pa. Mas magiging pasensyoso na raw siya, kaya napanatag na ang loob ko. Araw-araw din akong nagdarasal na sana ay magkaayos na ang buong pamilya nila. Masakit kasi sa akin na dahil sa pagmamahal sa akin ni Amiel, kaya nasira ang samahan nila ng pamilya niya. Kaya sinabi ko sa kanya na unti-unti ay ayusin niya ang pamilya niya maging iyong kay Tyrone. Ako naman ay ayos lang umiwas sa kanilang lahat dahil ayaw ko ring pagtawanan nila si Amiel nang dahil sa akin. Kaya ako na lamang ang iiwas hanggat kaya ko. Sa ngayon, nananatiling matatag ang relasyon namin ni Amiel. Ilang buwan na lang din ay makakapagtapos na ako sa kolehiyo
at magsisimula na rin kaming paghandaan ang aming kasal. Si Amiel ang biyaya sa akin ng may kapal. Nagkaroon ulit ako ng tiwala at paniniwala sa Diyos dahil sa pagdating niya sa buhay ko. Sa awa ng Diyos ay unti-unti na rin akong natatanggap ng mga magulang ni Amiel. Sa katunayan, humingi sila ng paumanhin dahil hinusgahan nila agad ako. Napagtanto na raw nila kung bakit ako ang piniling mahalin ng anak nila. Masaya ako dahil kahit paano ay nagiging maayos na ang lahat. Hindi ko na nakikitang malungkot si Amiel dahil okay na ulit sila ng pamilya niya. Hanggang dito na lang po ang maibabahagi ko, Miss A. Sana mapansin niyo ang kwento ko. Ang maipapayo ko lamang sa mga babaeng halos mawalan na ng pag-asa sa buhay at sa pag-ibig, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Samahan natin ang dasal at isang araw, ibibigay din ni Lord sa atin ang nais ng ating puso. At kapag ibinigay na iyon sa atin, huwag natin iyong sasayangin. At higit sa lahat, magpasalamat kay Lord. Hanggang sa muli, Jean.